Hello po, ako nga po pala si Alan Lance M. Pamadico. Magre-report po ng Chapter 10, Intelligence Operation. Ang intelligence operation ay paggagada ng intelligence. Ngayon po, sa intelligence operation, may mga factors na nagbabago nito. Tulad po ng available personnel, funds, o kaya yung field situation. Yung iba pong example ng intelligence information operation ay makikita nyo po dyan sa picture po ng PowerPoint ko. Makikita mo dyan sa unang picture po, nakalagay po dyan is gathering of information. Tapos po sa pangalawang picture, makikita po yung ginagawa nilang surveillance. At saka po sa pangatlong picture, makikita po yung ginagawa nilang questioning. Ngayon po, what is intelligence operation? Ang intelligence operation ay refers to a planned and coordinated activity conducted by intelligence agencies such as Intelligence Bureau of Investigation. Yung mga operation po yun ay mga crucial para makapag-gather ng critical data about po sa mga potential threats sa ating lugar. Ngayon po, dadapo naman po tayo sa process of identification activities. Dito po sa process of identification activities, mayroon pong 6 po to. Yung una po, individual, organization, location, tsaka motor vehicle, telephone number, tsaka informant. Ngayon doon po sa una, individual. Ito pong individual ay taong directly or indirectly involved sa investigation na may information na alam. At saka yung mga information na alam po nila ay makakatulong sa investigation at kailangan tama yung individual na pinili kasi important to sa intelligence operation activities. Ang pangalawa naman po ay organization. Dito sa organization, kailangan malaman kung Ngayon po yung pangalawa po ay organization. The identification of organization is a necessary activity of an intelligence unit. Dito sa organization, kailangan malaman kung yung origin, paano sila nabuo, at activities nung ginagawa ng mga organization na yon. Tsaka kailangan din po malaman natin resources at paano na-develop yung organization na yon. Kasama din ang pag-identify ng members ng organization. Number 2 po, location. Tinutukoy nito yung lugar na madalas puntahan ng mga hoodlums at ang pag-identify ng kanilang residence. Ito ay important sa mga police intelligence operation para malaman kung saan sila hahanap ng mga information. Ngayon, ang number 4 po ay motor vehicles. Sa panahon natin ngayon, ang krimen ay ginagawa na may kasamang motor vehicle sa party ng mga krimen na nangyari. Kasi po ito yung ginagamit na pang transportation ng mga criminals. At saka alam nyo ba, lahat ng police intelligence agencies ay may motor vehicle file na pwede i-search based sa premises. At magagawa nila ito dahil lahat ng motor vehicle ay may mga plaka. Tapos po number 5 naman po yung telephone number. Gamit ang telephone number, matatrace yung communication ng target pang may nakakukuha ng telephone number. At yung mga telephone number na yon ay agencies will enter it into a separate file, usually indexing the last 3 or 4 digit for convenience para sakaling kailangan ulit gamitin. Ngayon po yung last part po ay informant. Sa informant po, sila often may silang insider information na hindi siya ma-access ng iba, madahil ma-access ng police. Kaya po sila gagamit. Kaya po sa lahat ng field operation, importante po magkaroon ng informant. Example po, gamit ng isang informant, nalaman ng intelligence operator na may masamang balak pala si subject A na gagawin. Next topic natin ay requisites of liaison activity. Ngayon, ano nga po ba ibig sabihin ng liaison? Ang liaison ay a cooperation and exchange of information between different organizations. So, ang liaison daw ay cooperation at exchange of information between different groups. Parang ganun. Tapos po, sa ilalim po ng requisites of liaison activities, mayroon po 3 yan. Yung una, in general. Sa general, probability the primary reason more of people do not actively help the police is that the police do not reach out to them directly to ask for their assistance.
So sabi po dyan, kaya daw hindi active ang pagtulong ng mga tao sa pulis ay dahil hindi directly humihingi ng assistant ang pulis. Ang isang liaison at saka ang isang liaison program ay principal activities na ginagamit ng police intelligence operation para makakuha ng isang information. Na number 2 naman po yung specific assignment. Sa specific assignments po ay para maging success ang liaison program, kailangan po ito. Kailangan niya mag-assign ng mga specific assignments of personnel to specific targets. At saka po pang na-assign ng personnel, kailangan na ma-realize na staff request ay paiba-iba depende sa situation. Tsaka para mas effective ang liaison, kailangan may daily reports regarding sa nakuhang intel. Number 3, press liaison. Laging tandaan na ang press ang palaging may final say sa kanilang mga balita. Kaya importante ang press para sa mga pulis. At ang press ay isang malakas na power panglaban sa activities ng mga organized crime. Kaya kailangan nakiliaison ang pulis sa press. Ngayon po, doon po tayo sa news clipping or debriefing. Ngayon, ano nga po ba yung news clipping? Yung news clipping service ay clipping articles from newspaper in accordance with an existing format is an important method of gathering intelligence data. Ito po yung pag-clip ng article from newspaper na sinusunod ang format. Ito ay importante sa pag-gather ng intelligence. Ang news clipping service ginagawa ng independent contracting agencies. Babaguhin yung format for security reasons dahil po hawak po siya ng labas. Pwede ito check. Ngayon po yung debriefing po ay isang debriefing activities is a report of a mission of information obtained. Sa debriefing program po, pwede po siya ma-establish by simply setting up a tape recorder with a speaker where officer going off duty can have access to. Areas of intelligence interest. Yung number 1 po, organized crimes. Criminal activities that are planned and controlled by powerful groups are carried out in a large scale. Ngayon po, saan daw po nagsimula ang organized crime? Or where did it begin? Nagsimula daw po ito sa isang influensang Yakuza at Mafia at ibang method gamit ang ibang organized crime. Sa number 2 po, subversive activities. A series of activities that are planned to overthrow a government by using illegal or violent means. Kasi nga po, yung police have a significant role in the country's freedom because they will be the first to know the identities and the activities of the subversive elements that are threatening the country. In other terms, sila po yung unang makakaalam ng kalaban. Ngayon po, symptoms of organized crime. Ang organized crime ultimately requires the collusion of law enforcement. Discussion of the collusion of law enforcement has been purposely limited to 3 major areas. Yung tatlo po yun ay isa, court, police, at saka yung business po. Ngayon po, didiscuss po natin yung tatlo na yun. Sa una po, police. Sa police po ay joint social participation between ranking police officer and hoodlums at saka yung mga shady politician. Kaya nasama po itong police ay dahil madaming organized crime na gumagawa ng krimen gamit ang tulong ng police. Ayun po, court. When a judge invokes a penalty not consistent with his own severity index, especially when major crime violator is involved, then the community should take note. Sa clue na may collusion sa court ay yung tuwing may judge na nag-invoke ng parusa na hindi fitting sa crime na ginawa ng defendant. Yung po yung meaning nun. Example po, babae ni rape pero yung verdict ng judge ay hindi tugma sa severity index. Yung dapat na 6 years in prison naging 6 months na lang. Yung pangatlo po ay business. Refer to an ethical or illegal cooperation where law enforcement officials collaborate with private businesses for mutual benefit. Ito po yung nag-lead sa mga corruption and the protection of business interests over public interest para maprotektahan yung business ng kumpanya.
Ngayon po, doon po tayo sa history and theories of communism. Ngayon po, ang ibig sabihin ng communism ay society na kung saan lahat ay equal. Parang. Pero may theories na ang communism ay peke lang. Peke na idea lang. O kaya misunderstood na ginagawa ng criminal conspiracy for power. Nagsimula ang world conquest ng communism over 40 to 50 years ago sa mga 1974. Nag-send sila ng mga agent para mag-commit ng subversion. Ang subversion po ay pag-overthrow ng government at espionage. Ang espionage naman po ay sabotage. So, pangkapareho lang. Sana pa buong mundo po. Ginawa po niya ito sa buong mundo. At yung kanilang mga operation ay nakati sa dalawa. Una nun ay terror and murder. At saka yung pangalawa, unconventional warfare. Pero po, bago po natin i-discuss yung terror and murder, tsaka unconventional warfare, sasabihin ko po muna kung yung connection ng communism sa intelligence operation. Intelligence agency have long played crucial role in understanding and countering supporting communism movement depending on national interests. So yung dalawang mode of operation po ay yung terror and murder. Ito pong intelligence operation na to ay isang intelligence technique na ginagamit ng mga communist leaders na gagamit po sila ng doon communist framework. At yung sa communist framework na yon ay nagre-resort to violence for control. Kaya po magduda na pang may death of questionable nature na tao na may alam tungkol sa isang country secret. Yung pangalawa po ay unconventional warfare. Nakabasa dyan ay the ultimate objective of this type of warfare is the destruction of the will to resist in the advance of prospective hostilities. So, meaning daw po nito ay objective ng unconventional warfare ay para hindi na makaresist ang government dun sa mga act of aggression na ginagawa ng mga communist movement. Kaya po ang police intelligence community ay kailangan ma-identify at effectively neutralize yung mga warfare against the community of the nation.